Pero ito, pakinggan natin itong part na ito na dito talaga na nabanggit na ni Tiangco na dapat tila managot din itong si Romualdez. Pakinggan ho natin ito. More on the multi-billion peso flood control corruption scandal. On Thursday, here on Dateline Philippines, the lawyer of resigned Congressman Zaldico challenged Navotas Representative Toby Tiangco to take his accusations against Ko to court. Tiangco had filed an ethics complaint against Ko when he was still a congressman for betrayal of public trust in connection with a flood control mess. Joining us now on the program, Congressman Toby Tiangco himself. Congressman, thanks for joining us today. Welcome to the program. Yes, Carmina. Yes, good noon. All right. So, Attorney Rondain said a lot of things here yesterday. One of the things that he said is that he can categorically state that his client is innocent. Your reaction to that first? That's not true. Definitely not true. But alam mo kung inosente yung kliyente niya bilang abogado, 'di ba? Siya dapat ang unang-unang magsasabi sa kliyente niya na umuwi, 'di ba? Yung ginagamit niyang alibi na may security risk. Nakita naman natin, no? Noong una, ang ginamit na dahilan is medical reason. Pero hindi naman sila nagpakita ng kahit anong medical certificate, no? Magandang punto 'yun kasi 'di ba sinasabi natin ni Zaldico medical. Siguro dahil doon sa mga naglabasang flight manifesto na palipat-lipat siya ng bansa, nasuplak po yung dahilan niyang medical. So ngayon, may bago na silang dahilan. Para naman iba kwento. Iba, ano yung dahilan na yon? Na ang dahilan na yon ay delikado ang kanyang buhay. Na maaari siyang, alam mo na, barilin daw. Yun ang bago nilang dahilan. Pangalawa, ngayon sinasabi nila security risk, we have to ask the government agencies. Tanungin natin yung PNP, yung NBI, yung NSA, kung talaga may security risk ba, no? Sandali. Paano kung ang gustong pumatay sa kanya, taga-gobyerno? Hindi kasi, dalawa lang naman yan Ito dalawa lang yan Kasi let's assume, okay? Let's assume that totoo yung sinasabi na na may gustong pumatay sa kanya. Dalawa lang yan. Sino? Yung mga galit na galit sa korupsyon? Gusto siyang patayin? Pero sa tingin ko, since he is part of the government before, friendship niya pa si Speaker, close friendship niya, he can be protected. Tama, mali? Yeah? Or, ang gustong pumatay sa kanya ay yung mga nasa gobyerno. Di ba? Kasi sinasabi ni Tiangco dito, pwede ka naman proteksyonan ng gobyerno. Tama, dahil nasa gobyerno ka naman Pero kung ang gustong pumatay sa'yo ay nasa gobyerno, bakit kanila gustong patayin? Yun ang tanong doon Di ba? Bakit kanila gustong patayin? Dahil ba sa may nalalaman kang ayaw nilang malaman na ng iba? O baka naman natatakot sila na isumbong mo na talaga kung sino nag-utos sa'yo. Di ba? Gago! Na ipa-deliver dyan malapit sa Malacanang. Gago! So, alin doon? Alin doon? Tanong natin doon sa abogado, alin doon yung bakit at sino ang gusto magpapatay sa kanya? Kasi kung ako kung sinasabi mong gusto magpapatay sa'yo, taong bayan, halimbawa lang yung mga galit-galit, kayang-kaya mo yan, ilan na security mo Di ba? 40 ba yun? Umabot 40 daw ang security mo. May isa, sarili ka ng batalyon, di ba? Pag sundo pa lang yan, di na makakalapit yung mga tao sa'yo. Yeah? So, I don't think that's, sabi nga, maaaring hindi yun ang talagang rason. O baka naman, ang talagang gusto magpapatay sa'yo, ang tunay na mastermind. Naku. Gago! Ang tanong, yung mastermind ba na yun ay bonjing o bangag? Gago! Sino kaya doon sa dalawa na yun? Hindi natin alam Kaya nga tinatanong natin Tingnan natin, siya abogado, di ba? Ano kayang legal basis nung sinasabi niya na pag may security risk, a-advisean niya yung kliyente niya na wag umuwi.
walang batas na nagsasabi na pag may security risk, pwede kang magtago sa ibang bansa at wag kang umuwi, no? Siya, tanungin natin, abogado siya eh. Bakit siya nagbibigay, bakit security risk ang dinadahilan niya? Hindi naman siya security advisor ni Saldico, di ba? So, Oo. ibig sabihin niya na alibay lang, palusot lang yan, di ba? In fact, Alibay lang. Ay, naku po, patay tayo. Congressman Tiangco, in the course of that interview, when I asked him about, the willingness to come home, eventually he said that his client is guilty of fear to come home, and that's the only thing that's preventing him from coming home and facing the accusations against him, to which he eventually admitted that fear is subjective. So this sort of bolsters what you just said a while ago, na ano lang to, either he gets over that fear, and not make it as his alibi. Go ahead. Okay, sa korte ba po pwede yung takot yung kliyente ko kaya hindi pupunta dito, kaya nagtatago sa ibang bansa? Walang batas ang maisa-cite na pwede yun. So alibay lang yan, diba? Alibay. Palusot lang yan, maliwanag na palusot na ayaw niya lang kumarap dito sa kahit anong akusasyon sa kanya. Speaking of that accusation, Congressman, yun ang sinasabi niya. Kasi nabanggit natin sa kanya na 2 tao ang naglalabas ng kanyang pangalan. It was you and the former Senate President Cheese Escudero during that Blue Ribbon Committee as well. Hindi lang. Pati si District Engineer Alcantara. Right. In the beginning. Opo. Yeah. In the beginning, ganun po yung nangyari. Ang sinasabi niya, bakit niya haharapin? Ano ba ang akusasyon? What kind of corruption did the former congressman allegedly commit? To which I asked him, and then he was saying, where's the evidence, in so many words. Would you agree that there is no evidence against Zaldico, that all of these are just accusations? Because the greatest proof... Di ba yan yung pinlay natin nung kahapon, nung sinasabi nung abogado, puro lang naman daw accusation, wala pa namang ano daw, o ano, sasagot mo, sige nga. Hindi, kasi importante ito si Tiangco ang unang nagbanggit kay Zaldico. As a matter of fact, siya yung may details, di ba? Yung mga insertion na ginawa di umano ni Zaldico, even not just doon sa kanyang party list, pero sa iba't ibang party list at sa iba't ibang distrito. Si Tiangco nag-details nun eh. Meron siyang PowerPoint dyan eh. would be the minutes of the small committee that hasn't seen the light of day yet, Congressman Tiangco. Yes, di ba? Ibig sabihin, kung meron man lang kahit konting good faith, di ba? Ang tagal-tagal na. No? I think it was early August nung sinasabi ko nasan yung minutes ng small committee. Ano na tayo ngayon? November, August, September, October, November, 3 buwan. Di ba? Ayaw man niyang ipadala yung minutes ng small committee. Di ba? So, ibig sabihin, ayaw lang talaga nila sumagot sa kahit ano. Yun ang maliwanag dito. So, ano ang ebidensya? If I mean, the minutes of the small committee, would you agree that that's only one piece of evidence that's missing? Go ahead. Isa lang yon. Pangalawa, yung sinasabi na ni Engineer Alcantara na kapalit ng mga proyekto na ibinababa sa kanya, may 20 to 25% na kapalit yun, di ba? Di ba yun din yung sinasabi ko, di ba? Sabi ko, nakakapagtaka na mag-i-insert ka sa isang lugar na hindi mo naman distrito. At yung mga congressman doon, di ba? Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Abra, sinasabi nila hindi nila hinihini yung mga projects na yan. At doon sa Oriental Mindoro, yung projects na doon ay insertion, may substandard, at Sunwest ang contractor, di ba? I mean, dapat pagdugtungin natin yung mga bagay na yan. No? Pero maliwanag, ayaw lang niyang umuwi, ayaw lang niyang sagutin yung akusasyon, no? That was also a greater part of our interview, the separation between the person and the corporation. Mukhang malakas ang loob ng kanyang abogado, Congressman Tiangco, that they stand on solid ground. It is very clear to him. Panoorin niyo yan. Maganda yung sinabi ni ano dyan. Tingnan ninyo.
that there is that separation between the person and the corporation. What do you think about that? Is that a convenient cover-up? Kami na, hindi malakas ang loob ng abogado. Kung malakas ang loob ng abogado, pinauwi na niya yung kliyente niya. Again, Yon, magandang punto yun. Kung malakas daw ang abogado, edi sana pinauwi niya na. So anong ibig mo sabihin? Ibig mo bang sabihin, hindi malakas yung kanyang abogado dahil mahina? Ewan ko sa'yo, pero... sinasabi ko, hindi naman siya security consultant ni Saldico. Siya ay abogado ni Saldico, di ba? Ang abogado, papaapirin mo sa kahit anong venue yung iyong kliyente kung confident ka. So, ibig sabihin, takot sila. Sinasabi lang niya yun. Di ba? Kung confident sila, ihanap niya yung kliyente niya. There was also one point in the interview, Congressman Tiangco, that I asked him, when did Congressman Zaldico feel that the tide was turning against him? Ang sinabi po niya ni Attorney Rondain, it's when he started to feel that he was going to be blamed, as if he had nothing to do with everything that's happening. Your reaction to that? Hindi mapapwede insertions na nangyari, di ba? Kung hindi niya alam, okay, kung hindi niya alam, sino may alam? Siya lang may alam nun. Ang the box stops with him unless ituro niya kung sino yung nagluto sa kanya nun, di ba? Pero kung hindi niya may tuturo kung sino yung nagluto sa kanya nun, ibig sabihin siya ang gumawa nun. Sino pa ba gagawa nun? Wala nang gagawa nun. Siya ang head ng BICAM. Siya ang head ng house contingent doon sa BICAM. Congressman, ano ho sa dalawa ang nangyayari? Ayaw niyang umuwi? Or may pumipigil din sa kanyang... Yan. Ayaw niya umuwi o may pumipigil sa kanya? Naku po, patay tayo dyan. umuwi? Ayan ang hindi natin alam, no? Sabi ko nga, Ako alam ko. ayaw niyang umuwi o nag-usap siya, may pumipigil sa kanyang umuwi o nag-uusap sa may kausap siya na sinasabing mas mabuti na diyan ka dala, di ba? Tatlo yun, tatlong bagay na yun. So hindi natin alam kung alin doon sa tatlong yun. Who stands to benefit if Congressman Yan. Saldico does Okay. not return home? Gusto ko yan follow up mo, te. Gusto ko yan, ha? Sino makikinabang? Pag hindi siya umuwi. Ha? Hindi kasi ayaw pang tumbukin nito ni Tiangco eh. Okay. Siya ngayon, tignan natin yung sequence, di ba? Siya ang Committee on Appropriations. Sino ang directly na mas mataas sa kanya? Di ba? Ang directly na mas mataas sa kanya ay ang Speaker of the House, di ba? So, sabi nga ni Ombudsman Remulla, na kahit inelect yan na in not so many words, no, hindi to verbatim, sinabi niya na kahit yan inelect sa House, Speaker's choice yan, di ba? Yeah. So, yun lang ang pwede niyang ituro sa ngayon, di ba? But ang nakakapagtaka niyan, when Speaker Martin Romualdez was still the Speaker of the House, wala siyang effort na pauwiin si Saldico, di ba? Yun. Nagkaroon lang ng Magandang punto yon. That's a good point, 'di ba? Una sabi nga ni Remulla, 'di ba, meron yung may pananagutan dahil daw doon sa kanyang planong idemanda si Romualdez dahil doon sa siya ang speaker at that time. Oh. Kaya nga ang tanong dito bakit noong panahon ni speaker walang effort na pauwiin si Zaldico? Nagkaroon na lang ng effort, nagkaroon na ng clamor, kaya nga nag-resign si Romualdez at pinalitan ng isa, at yun na yung isang nagsabing pauwiin na, 'di ba? But before nung Speaker of the House pa si Romualdez, bakit walang ka-effort na pauwiin yang Zaldico na yan? Bakit? effort na pauwiin si Saldico nung napalitan na ang speaker. Yeah. Yun, nakita natin agad na sinabi na pauwiin at kinat short yung travel clearance ni Congressman Saldico. Correct. But
noong si Speaker Martin Romualdez ang Speaker, walang effort na ganyan. Walang attempt na pauwiin si Congressman Saldi po.